Mga kaibigan, isang magandang umaga sa inyong lahat. Narito na ang isang programang inyong mapapakinggan. Hatid sa inyo ni Mel Elizalde, batikang broadcast journalist, sa kanyang pagtalakay sa mga napapanahong balita sa loob at labas ng ating bansa. Gayon din sa pagbibigay ng mga kaalaman na kanyang tinipon tungkol sa kalusugan, ekonomiya, agrikultura, pangkabuhayan, politika at ang sitwasyon sa katahimikan ng bansa. At ngayon, narito na ang guro ng palatuntunan, Mel Elizalde. Magandang hapon po sa inyong lahat, mga minamahal naming taga-subaybay. Kumusta po kayo? At welcome po dito sa ating studio, Elizalde Broadcasting, sa ating pong panghapong programang Kadiskarte with your Kadiskarte Mel Elizalde po. At ako, bago po tayo mag-umpisa, gusto ko mong humingi ng paumanhin dahil 2 linggo yata o 3 linggo hindi ako pinagprograma nitong ating management. Dahil ang dami po nating meeting dito, meeting doon, puro meeting, di maintindihan. But then this day, February 5, 2024, wow, ang bilis ng araw, no? Tayo po ay nagkapalad na magkaroon ng isang napakagaling na bisita from insurance company. I-discuss po niya ang kahalagahan ng insurance. Ito po, please welcome Miss Lali Tolentino from Insular Life Insurance Corporation. Welcome, Miss Lali. Thank you very much. Magandang hapon. Salamat po, Tita Mel, at naimbitahan niyo ako dito para madalaw ko naman at makapag-share ng aking mga konting kaalaman tungkol dito sa insurance para meron tayong diskarte. Wow, hindi konting kaalaman yan. Alam mo, ang insurance is very important, you know? At saka, sa tingin ho natin, tayong mga Pinoy, ay hindi pa masyado tayong aware sa kaimportantehan ng insurance. And so, pero bago ho natin talakayin yon, Miss Lali, bigyan mo kami ng yung insurance experiences. Paano ka napunta sa insurance and how long have you been here with the insurance company para itong ating mga viewers talagang lalong bumilib sa'yo? Nag-umpisa po ako, kumuha ko ng license kasi bago ka maging insurance agent, kailangan license ka. Dapat. And then, of course, that was 2007 nung nag-license ako. Sa awa ng Diyos naman nakapasa ako. Kasi the examination are conducted by the Insurance Commission. So, kailangan ipasa mo yan. And then, from there, after pagkatapos kasi po ng na examination na yan, magti-training ka. There will be a product training kasi kailangan malaman kung ano binibenta mo, di ba? Dapat. Paano mo maipaliwanag sa tao ano ba ang kahalagahan ng insurance. So, from 2007 up to today, I'm still with same company, Insular Life, which is now we call it In Life. Yeah. So, yung mga katulad namin mga financial, nung araw kasi tawag agent, di ba? Agent. Social na ngayon. For the how many years? Financial advisor. Wow, nabago na, no? Maiba naman ako para ma-share ko rin sa'yo. When I was still connected with the DepEd as a teacher, no? Meron akong kaibigan na inaya ako sa insurance and I was able to pass also the insurance, kumuha ko na yung examination dyan sa insurance commission dyan sa may UN, no? Yes, At I was able to work with this, ano ba yun, anong company ito, insular company, PhilAm, yung Aldegar Group. Yes. Yeah. But then, hindi ako masyadong sa kanila dahil, yun nga, nagkataon na ako yung nagtuturo. So, na-divide yung aking But had not of that, siguro malaki na rin, baka mayaman na ako katulad mo. Di ba? But then, ngayon nga, nagkapalad kami, nandito ka para isiwalat mo dito sa ating mga listeners kung how important an insurance is, di ba? Sa buhay ng tao. Okay. Bibigyan ako ng mga example dito, tita, para kasi everything is based on experience. Yes. Kasi, no?
Ang mga Pilipino kasi basically, pag sinabing insurance, parang yung iba natatakot eh. Meron pa sila dating connotation. Bakit? Ba't mo Mamatay ako na ba? in-offer ng insurance? Ba't mamamatay na ba ako? Oo, yan. Mga kaisipan. Oo, yun ang mga nung matatanda nung araw. Pero mali po yun eh. Ang pagkuha ng insurance ay, sabi nga, in preparation Yes, for in your preparation. future. Oo. Yeah, especially kung ikaw ay nag-uumpisa. Meron kang, syempre, first, nagkaroon ka ng work, ng trabaho, di ba? And then later on, magkakapamilya ka. So ngayon, doon pa lang sa dalawang yon, habang ikaw ay, kumbaga nag-uumpisa ka sa buhay mo, mag-umpisa kang di ba sabi nga nung araw, mag-save ka. Yeah, i-secure. Mag-ipon ka. Hindi ba? Yun ang mga sinasabi ng mga magulang natin. Ngayon, pag nag-umpisa ka mag-ipon, din sasabing, okay, meron sinasabi niyang, ang tagal-tagal naman bayaran yan. May mga ganyan. Yun namang pong pagbabayad na yan, depende naman sa budget nyo. Ano ba yung kaya nyong ibayad? Kung ihulog. Kumbaga, kung ikaw ay nagsisave sa alkansya nung araw, eto ngayon may pagkasosyal na namang konti. Kasi, With the company. oo, sa kumpanya mo na pinapasok to. So, pagdating ng panahon kasi, let's say, okay, nag-agree kayo, sige, 10 years to pay ako. And then, kasi along the way, meron tayong dyan mga provision na, sige, kahit ilang years pa lang ang nababayaran mo, kung kumuha ka ng coverage na ganito kalaki, pag ikaw ay nawala, yung beneficiary mo, makukuha With yung benefit. yung benefit, yung death benefit nun. Kaya lang nga, ang nangyayari nung araw kasi, dahil mali yung connotation, akala nila ang insurance ay para lang sa namamatay. Maling-mali po. Oo. Yun po ay para ka lang nagsisave sa bangko. Kaya lang- Preparation yun. Oo, Hindi. preparation eh. Lalo kung ikaw ay nag-asawa. Okay. Especially lalaki. Ang lalaki kasi, di ba sa atin, provider ang lalaki. Oo. Siya yung breadwinner. Siya yung nagtatrabaho. So ngayon, what if something happened? At, Yan, along the way, na-aksidente, kung ano man nangyari sa'yo, meron ka ng anak, meron ka ng asawa na binubuhay, di ba? So ngayon, kung wala ka naman talagang naipon, anong maiiwan mo sa pamilya mo? Karamihan, based to sa mga experience sa mga nakakausap natin, wala. Ito nga, tita, nakakatawa. Jajump ako sa kwento. Pag pumupunta kami ng Lamay, mga po sa mga namamatay, di ba? Sabihin, may insurance ba yan? Yung namatay. Ang sagot, wala eh. Yun ang masakit, ano? Yun ang Kasi nga ang insurance is a big help doon sa mga eventualities na hindi natin inaasahan, 'di ba? Mga Yes. kadiskarte. Kaya magpa-insured na tayo. Sa Amerika po, ito galing din sa Amerika si Miss Lally for a long time. Nalibot niya East Coast and West Coast. Alam natin po na sa Amerika hindi halos lahat ng tao naka-insured, 'di ba? Yes, Kasi well-informed sila about insurance eh. Yes. Ito yung gusto natin mangyari sa ating bayan kasi malaking maitutulong yan, di ba? Napakalaki po. Kaya nga ang advocacy namin is to educate people. That's it. Oo, kailangang paliwanagan natin ang mga kababayan natin. Nako. Oo, kung paano tayo mag-uumpisa sa buhay natin, especially kung may trabaho. Ang problema, tita, kasi sa Pilipinas ngayon for the last so many years, nung nauso yung cellphone na yan, ang inuunang bilhin nila, cellphone. Pagandahan ng cellphone. Pamahalan. Ano? Pamahalan. Oo, mga 30,000. Hindi lang yun. 50. Meron akong kakilala, sa totoo lang, not for anything, wala naman siyang trabaho. Wala siyang trabaho. Kaya lang, may pension yung asawa. Kaya yun ang So ngayon, pinangahas. ang kanyang investment, ang kanyang binibili ay Cellphone na mamahalin. na mamahalin. Sabi ko, kami mga naghahanap buhay, tipong kailangan medyo high-end nga dapat ang telepono namin kasi ang telepono, tita, dito pala sa telepono pwede na tayo mag-transaction. Oh, Kasi that's online na true. lahat. Oo, Ikaw, kunyari, oo, kuha ka ng naman. insurance, Oo. i-interviewin kita. Lahat yan pwede natin gawin sa telepono. Kaya you don't need to go to the office, no? No, wala na. Na makaalwan, no? Oo. At kung magbabayad ka din, Yun din. cellphone din Cellphone gamitin na rin. mo. Oo, Okay. pwedeng bayar, magbayad ka through GCash, bank to bank, online, mga ganun, napaka-convenient na po lahat. Ngayon, pag ikaw ay na-approvean, kasi hindi naman lahat din, hindi Naaprubahan. na-approvean kasi kunyari may sakit.
Kasi interviewin ka muna eh. Kasi So, pag may sakit, hindi natin ma-approve. meron yan titang tinatawag na pwede nating pag-usapan yung mga sakit-sakit, depende. Kasi yung iba ang kinukuha lang HMO. What Yung is mga- that, SM? Yung mga parang hospitalization kasi yan. Oo. Yung kasing iba pa yung life insurance. Kasi yung insurance parang magbe-benefit ka doon pag sabi nga niya pag nawala ka na. Pero may investment pa rin doon. Kasi dalawa na ang ng insurance, traditional insurance which is yun ang sinasabi na pag ikaw ay nawala, may makukuha, may yung beneficiary May makukuha. may makukuha. Ngayon, ang investment naman may choices ka rin naman kung ilang gusto mo, 1 year, Ilang taon. one time payment o 5 years to pay, so nasa sayo yon. Yun, pwede mong pakinabangan habang ikaw ay buhay pa. Ibig sabihin, okay, naglagay ka na 1 million tita. Naglagay ka ngayon, no? Ngayon, maybe after few months, kailangan mo ng cash. Naku, lali, kailangan ko ng cash. Pwede bang mag-withdraw? Pwede ka mag-partial withdrawal. Okay, Oo, may ganun. So, kasi yun, aside from investment alone, may kasama pa rin yun kasi yung pinakang insurance. Di maganda, di ba? Kaysa dun sa nakabangko lang. Nakabangko lang, wala ka mga insurance. Wala ka insurance Tsaka, doon. baka magalit sa atin yung bangko, yung kalaki ng pera mo, yung tawag dito, yung tubo, napakaliit. Maliit. Diba? Oo, ganun Talaga Hindi ba? Wala tayong magawa. Pero if you are, you have this insurance, naka-insured ka na, anything happens to you, meron ka pang maasahang pera na gusto mong i-withdraw anytime. Diba? Secured yung family Okay. mo. And sana nga tita ang mga Pilipino maging open-minded when it comes to insurance. Ang Okay. dami, ang dami ng insurance company rito. Ako lang kasi tita, ito lang that's why from 2007 up to now, nasa Insular Life ako because Insular Life is 100% Filipino-owned company. Oh, that's good. And, I salute you kasi yung iba pag nag-umpisa sa isang insurance na palipat-lipat Yes, sila di ba? oo. But then, talagang okay ka. Di Oo, ba? yung, At ang maganda pala to loyalty. Insular Life Insurance na to ay yeah. Filipino. 100% Filipino kasi tita, ang may-ari ng Insular Life are policy holder. Kunyari kayo, meron tayong part owner tayo. Hindi yan being run by, syempre may nagpapatakbo, may mga presidente and all that, no? Pero, ang niyan is policy holder. So, unlike other company, yung kanila talaga may mga stockholder yan. So, sila yung nag-aano dyan. So, at saka Pilipino, tita. I'm a Filipino. Oo, maganda yan. Pero bago tayo magpatuloy, Miss Lali, gusto natin batiin to ating mga dapat na batiin. Don Gabriel Dasa Day. Tomorrow is February 6. Siya po yung isa sa mga founder ng father ng Boy Scout of the Philippines. Yan. Don Gabriel Dasa Day. Boy Scouts of the Philippines will be remembering Don Gabriel Dasa ng Borongan, Eastern Samar. And of course, I want to thank Miss Merlin Año Nuevo. Hello, you will be celebrating your birthday very soon, ha? Huwag kang magtago dyan. May kumadre, alam mo, naging president ito ng Manila Public School Teachers Association for several times. Brilliant itong aking kumadre. And of course, I want to say hello to Dr. Loida D. Diaz, our former principal ng Arellano High School, one of the best principals sa Division of City School. Okay. Patuloy tayo. Alam mo, with you, alam ko, pag narinig tayo ng mga audience natin, bukas, magre-ring ang telepono mo, maya lang na. Kailangan, meron akong commission dyan. Of course, tita. Welcome po. Just joking. Welcome po lahat okay, ng syempre. gustong mag-inquire, magtanong kung ano ang the beauty of having insurance. So, yan po ang aking ngayong advocacy because, i-share ko to tita. Sige. Remember nung nagkaroon tayo ng pandemic. Yung pandemic na, sino ba naman mag-expect na magkakaroon tayo ng pandemic? Kaya nga, lahat bagsak. Diba? Lahat bumagsak, lahat ng negosyo, lahat nasa bahay tayo, nakatago and everything. Now, but not me. I'm the only one dito sa 6th floor na building na pumapasok. ay talaga. Oo, ako lang. Mabuti dito. inalaw ka ng building. Syempre, ikaw may-ari. Ba't naman niya ako hindi alaw
Pero, yung iba kasi mahigpit talaga, ayaw nila. Hindi, Pero bukas nasa naman media ito ka eh. Oo. Hindi pwedeng walang Naalala ko mag-broadcast. yung galit na galit yung mga anak ko. Ma, ano ba ginagawa mo? Lagi kang alis ng alis. Ay, ba yun ano naman ako eh. I'm secured, di ba? Yeah. Oo. The reason why na-mention ko, tita, Yung pandemic. yung pandemic because noong time na yon, syempre wala nga mga hanap buhay. In fact, yung ibang mga hinuhulugang kotse na nahatak ng Kaya bangko nga. because walang pambayad, Walang di ba? pambayad Kasi eh. umaasa lang sila sa salary nila, Yan, no? totoo yan. Alam mo naman si bangko, 3 buwan lang. Hatakin na yan. Hatakin Oo. na yan. Alam natin yan, tita, di ba? Panalo na naman sila. Oo. So, eto ngayon. Yung mga taong naglagay ng pera sa insurance that time, yung pumili sila kasi dati ng yung sinasabing one-time investment. So, may mga naglagay ng pera. So, sa tagal na 2020 ang pandemic, 21, syempre, lalo wala na silang mga savings and all that. 22, may mga tumawag sa akin. Sabi niya, Lali, pwede ba kaming mag-withdraw? Pwede ba naming yung investment? Just like in the bank, ano? Yes. Withdraw. Sabi ko, pwedeng kayong mag-partial withdrawal. Kunyari, may 100,000 ka. Magtira ka lang ng mga 20,000 para Okay, existing sa pa rin oras, yung... di ba? Oo. So, kunin mo yung magkano yung fund value. Oo. Mm. Ngayon, meron kaming insidente na yung kanyang pera kasi down nga ang market. So, ngayon, ang pera lang niya is 93,000. So, nawawalan siya ng 7,000. Sabi niya, ang tanong ko sa kanya, okay lang ba kung i-withdraw mo ito na kulang yung pera mo ng 7,000? Parang nalulugi pa siya. Oo, lugi ka dito. Hindi ka ba pwedeng maghintay? Sabi niya, hindi. Kailangan pera. Di bali na yung 7,000. She is really in need of money. Yeah. So, meron ako titang mga client na nag-withdraw that time. And they are thankful. Because sabi nga nila, kasi kung nasa bangko ang pera nila, matagal nang naubos yung 100,000. Sigurado, maya yun. Pero bago tayo magpatuloy, Miss Gracia A.S. Villato is watching. Thank you very much for watching. Of course, my good friend Chodora Villato, Chodi, watching po. Thank you so much. And of course, Mr. Chot Velasquez is watching also. Hello, thank you. Hello. Okay. Hello, Chot. Sige. Oo nga, oo. Yeah. So, yun, tita. So, yun at least ma-share ko ng konti lang doon sa mga naging kliyente ko during the pandemic. Kaya, it's better talaga ngayon pa lang, kung hindi pa man kayo nag-uumpisa mag-save. Mag-umpisa na. Mag-umpisahan nyo Ang na. ganda pala ng insurance. You can withdraw your, Yes. anytime, no? At saka, syempre, at the same time, naka-insured ka pa. Yeah. diba? Lalo ngayon, tita, meron kami sa Insular, may mga plan kami ngayon with guaranteed returns. Wow. What does Merong it mean? ganyan. So, ibig sabihin, kunyari, naglagay ka meron kaming plan na, let's say, 5 years to pay. 5 years to pay. Traditional insurance to. On the 7th year, makakakuha ka ng 10% of your, let's say, naglagay ka ng 1 million. Kunyari, 1 million. Binayaran mo ng 5 taon yung 1 million. On the 7th year, tatanggap ka ng 10% of that. That is 100,000. That's quite big, ha? That's quite big. Oo, Hanggang 10% ng... lalo kung bata-bata ka pa, hanggang pag-edad mo ng 65. You're talking about bata-bata. How about yung mga gurang na, just like me, no? Pwede rin, tita, Pwede yan. pa bang ma-insure dyan? Pwede yan. Meron pa bang tatanggap sa akin? Pag-uusapan natin, Ayla, baka tita, mamatay yan. na bukas yan. Tita, Insurance company. Pag-uusapan natin yan. Well, the good thing about, kasi kung ang tinitingnan mo ang stability ng company, I should be proud to tell you that Insular Life is 113 years old na. Wow. Congratulations po. Oo, walang non-stop ang operation yan. Okay. Yeah, Walang walang mga problema. Walang problema. That's Sa good. asset alone, makita mo, bibigyan kita kung gano'ng karami asset ng Insular Life. Puro real estate karamihan dyan. Billion na ang halaga ng, when it comes to assets. That's good. Insular Life. Kaya titingnan ninyo pag bago kayo maglagay ng investment kasi yung mga ibang kaibabayan natin, gusto nila yung madali ang kita kasi. Marami na scam. Hindi naintindihan kasi. Kaya nga, ang mga, gusto lang natin tanungin, ano ba yung mga pagbabago ngayon ng
insurance nung nag-umpisa ka pa hanggang ngayon? May pagbabago ba yung mga insurance sa policy na yan? Marami na titang, sabi nga nila, marami nang nagbago. Kasi nung una kasi, ang insurance kasi, talagang traditional insurance lang. What do you mean traditional insurance? Yun nga, na kung kailan lang may, sabi nga nila, natsugi o namatay, doon mo lang makukuha yung death benefits, yung ganun, may ganun. Pero dumating na nga yung time na naging investment. Oh, that's Pwede good. kang one-time investment, yung mga ganun. Yung diniscuss mo kanina, diniscuss na ko, anytime na you want to. Maniwala ka. Napakaswerte naman tong agent na ito. Somewhere in Visayas. Hindi ko na sasabihin pa mamaya, hanapin tong batan to. Nakakuha siya ng client na nakapaglagay ng 600 million. Wow, that's a lot of money. 600 million. Yeah. Naku, mayaman siguro yung kasi may kliyente mga niya. property, may mga Oh, property. that's why. Ito ginagawa ng iba, nililiquidate na nila yung kanilang mga property kasi ang kanilang tita hindi naman ganun kabilis magbenta yan ng lupa, ng property. Totoo yan. So nung nagkaroon sila ng chance na maibenta yung property, inilagay nila sa insurance. Well, that's a wise decision, right? Very wise. Mm. So ngayon, ang nangyayari doon sa family, ini-enjoy nila yung whatever money they make on their money. At saka liquid na, nandyan na, cash na yan. Talaga. Galing ha. Maraming, How marami about the pa. agent? Syempre, Laki. may kita syempre. May trabaho yan pinaghihirapan. Laki ng kita, Kits. Malaki ang kikitain talaga. Kaya to si Lali, mayaman na to eh. Napakayaman ko sa kagandahan, tita. He's owning a condominium, right? And he's driving a car. Kaya mag-insurance na kayo. Pwede Insurance sila, and at the same time insurance agent. Yes, pwede. Pwede ka maging Tawagan nyo si agent. Miss Lali. Pwede kayo maging Pakibigay agent. mo sa kanila yung number mo. Bibigay po natin bago. Saka pwede kayo i-message, tita. Yes, if you want to kayo. connect to Miss Lali Tolentino, please don't hesitate to have our telephone contact us sa ating pong 0999-710-6898 o sa ating pong landline. Ano ba yung landline natin? 8820-3805. Lizalde Broadcasting po. Ayan, bibigay natin sa inyo si Miss Lali. Yeah, oo. Para at least, lalo na tita, ang isang napaka-importante pa, yung may mga property. Ang tawag namin yun. Pero kami inaayos na, tawag na estate planning. How is it? Ang estate planning, katulad mo, syempre, pag-uusapan natin, ano ang mga asset mo. Syempre, mga properties, marami kang mga ganyan, may kotse, kunyari, may mga painting ka, anything of, may mga value. Ako meron ako mga collection na kasi liliit ko eh. So, gagawin natin, tita, yun. I-itemize natin yung mga asset talaga? mo. Kunyari, Pwede yan, nag-total lahat ng asset mo. Kunyari lang, don't be offended. Okay. Kunyari lang, 100 million worth. Wow. Kaya ako sinabing, kaya sinasabi ko sa'yo na, don't be offended kasi baka 100 lang yung, pero yung palang sa'yo, 500 million ang worth. Kahit Diba? nga 1 May million, ganun eh. May wow. ganun eh. Oo. Kumbaga yung sa amin, kasi for easier computation kasi, pag by the hundreds, madali lang computein. Magkano ba ang estate tax na binabayad? 6%. What is the basis of your computation? Okay. Yung value natin, yung value ng asset mo, no? Sabi ko nga 100 million ang worth, ano? Iisipin mo ngayon, yung mga maiiwanan mong pamilya, kung ikaw ay mawala, babayaran nila yung estate tax na yun, di ba? Magkano yung 6% ng 100 million? Malaki din yun, di ba? Oo. Do they have the cash to pay the estate? Baka wala. Yun na nga. So, ang ginagawa ng ibang kliyente namin, yung mismong, kunyari, ikaw yun, siya mismo yung kukuha ng insurance to cover the estate tax. Ang galing Which is no? let's say So, wala ka 6%. ng problem. Wala ka ng problema. Huhulog-hulugan mo lang yun. So, i-dedicate yung that Certain policy amount. para sa estate tax. So, That's isa yun good. sa kasi karamihan, tita, marami kaming kliyente na nakakaproblema because nung mawala sila, walang pambayad ng lalo before ang estate tax natin is 20%. Oo, taas eh. Buti nga Mataas. ngayon, medyo binawas-bawasan. Binawasan. Oo. Gawa yan noong time, Oo. hindi kong sa train law yan. Ganun ba? Ngayon, May even nagawa sa rin real pala. estate, 6% yan. So, Oo. nabawasan. So, Talaga, ngayon, estate tax, estate tax mataas mataas yun eh. yan. So, Oo.
kung may yung mga nakikinig po natin at meron kayong mga asset dyan, pag-isipan yung mabuti. Kailangan I-insured nyo nyo po, na. Andito si Miss Lali Oo, Tolentino. Naku. pag-usapan natin yan, wag po kayong mag-alala dahil confidential po lahat yan. So we work with the policy holder or the clients with all the namin yung confidentiality. Oh, yan. Kaya wag kayong mag-alala na mabubulgar yung inyong mga trilyones, bilyones. Huwag kayo mag-alala, hindi ko sasabihin kay Tita Mel. Dahil pag sinabi sa akin, bubulgar ko talaga. Iraradyo Joke pa lang. ni Tita. Joke lang po Okay, yun. pero ang ganda talaga ng naka-insured ng isang tao, Yes. no, Lali, di ba? Maraming Kaya dahilan. nga, it's a good thing na you are with us today. Para itong ating mga kababayan ay mamulat naman Kaya, ano ang kahalagahan ng insurance, no? Kaya anyayahan mo sila, Miss Lali. Okay. Para po sa mga nakikinig nanonood sa programa ni Tita Mel Elizalde, inaanyayahan ko po kayo na, it's other, kontakin niyo po si Tita Mel, kontakin niyo yung studio niya, at pwede kayong makipag-set ng appointment sa akin. We can sit together face to face para explain ko po sa inyo ano ba ang nababagay na insurance para sa'yo. Yun ang magandang Oo. sinabi mo. Ano yung nababagay? Kasi hindi Nababagay. naman pare-pareho tao Hindi po. di ba? Oo. Oo. So, kanya-kanya ano po yan. Kaya ako binigay na example, Tita, yung estate. Oo, Kasi yung talaga. estate conservation, napaka-importante. Lalo dyan sa mga kaibigan natin, mga kababayan natin, marami diyang may pera. Mga mayayam, Nakatago. ng mga tinatago nyo sa baol. Oo. At yung mga asset nila, Yan. ito, may mga lumabas kami based doon sa, ito lahat pong ito, wala po, hindi ito exaggeration because yung mga na-encounter namin, magugulat ka na lang, napakasimpleng tao. Akala mo nakatsinelas. Yung pala, ang asset nila, daming pera. 500 million Wow. ang asset nila. Maniwala ka left and right, meron sa Cavite, may sa Laguna, may sa, oh my God, mahihilo ka. Nakatutuwa naman yung ganun kasi there are people na very humble, ano? Yun naman po ang magandang ugali ng tao. Yes, na yung mga Pinoy. hindi porke mayaman ka, akala mo kung sino ka na. Pero yung pala, yung mga nakatsinelas na yan, bilyonaryo. No? Kaya hanapin natin yung mga bilyonaryo na yan. I'm sure nakikinig sila. O nakikinig kaya po yung kayo, kapitbahay nila, uy, Oh. yung si mukhang bilyonaryo yan. Yung mga ganun ba? So, anuin po natin, at saka ganito, tutulungan na rin po namin kayo kung paano gumawa ng last will and testament. Aba, very good yan. At saka ito pa, sinasabi po natin, sinabi ni Miss Lali sa inyo, ang Insular Life Insurance Company ay Filipino owner. Yeah, We must be proud of it. At saka tangkilikin po natin, anak ng baka. Yung daming naglipanan ng mga insurance company Oo, dyan na foreign. hindi owned by Filipino like us. So, why don't you come and be insured sa Insular Life? Ha? Oh, yan na. Ang isa pa i-share ko pa, Tita, nagkaroon kami ng sales kick-off nitong first week of January. What does it Yun mean? yung namin, yung parang it is one way of, yung parang motivation to all the sales force ng Wow. company, no? Sige, paliwanag mo. Over Baka gusto ko 500 mag-insura. kami agent yata doon, ano? Ganon? So ngayon, napakaganda ng yung motivation. Ako personally na-motivate ako ng Hostel for this year. Okay, to be honest, ang Insular Life is not a number one company when it comes to insurance because natatabunan tayo ng mga foreign. Oo nga, eh. Hindi ko Daming na foreign babanggitin insurance yan dito. kasi Oo, alam na natin yan. no? Oo. Ang aking personal goal here is make Insular Life number one in the industry because this is 100% Filipino-owned company. Parang, ba't hindi natin gawin yung ating sariling, di ba? Sorry to interrupt you, Miss Lali. I want to say thank you very much for Teacher Talk, watching you, Mel. Thank you. Ito po yung mga kasama naming guro na retired na, pero Hello po. magagaling po ito. Thank you for watching. Si Miss Eunice Abanto and of course our very good friend also, Miss Emily Briones Molo. Yan. Ano ba? We are waiting for you here, ha? Okay, thank you for watching. Okay. Oo, salamat po. At sana naman meron tayong na-i-share na something good for them. You know, Yeah, yung ganun ba? this is really something good kasi ito nga walang yung ating ano sabi mo kanina yung how many millions na tayo.
Or nasa 120 million na po tayo. Meron Ilan pang lang? hindi naka-registered Oh, dyan. ilan lang porsyento yung mga Sa naka-insure? 20% lang Oh, po. you see? Ganyan ho tayong ka-ignorante sa kaimportantehan ng ng insurance sa ating buhay. Kaya nga nandito si Miss Lali and we are so thankful na maipaliwanag sa inyo. Kaya sumugod na tayong lahat, no? At magpa-insured na para hindi tayo ay panalo lagi. Yeah, oo. Yan yung sasabing in preparation. Yes. Dapat prepared tayo Prepared sa tayo mga- sa oo. ano yung Kasi hindi natin malala. Kaya- We don't expect na yeah. our life will be okay every day. Totoo yan. Alam mo yung buhay, hiram lang yan. Hindi natin alam, aksidente o whatever, mga mahal sa buhay. Hindi tayo nakatunganga at nagkakamot ng ulo. Saan tayo kukuha? Diba? Totoo yan, tita. Yan, Oo. yan ang problema ng lahat di ba? Patay na, ika nga, magbabayad ka pa. Oo, ang Saan dami tayo pang kukuha niyan? Di po ba? Kaya nga, kung naka-insured po tayong lahat, At least meron kang oo, something, hindi ho no? tayo masyadong namomroblema. Hindi naman sa gusto na nating mamatay yung kung sino dyan, no? Oo, hindi naman. Wala naman pong ganun. Paghahanda po ito in the future or any eventualities that we do not expect, di ba? Kaya ito, napakaganda. So, anyayahan nyo sila, Miss Lali Okay. Tolentino. Yeah, yun lang po na sana naman tawag dito pag-isipan niyo mabuti na ang insurance is very good for you. Piliin niyo po yung company pagtitiwalaan ninyo, yung stable company para Insular Life. Yeah, Insular Life po. In Life, yun po bago Ayan. pangalan. In Life. In Life. Oo. Okay. So, pag-usapan po natin ano nababagay at ano ang budget and pwede nyo i-set aside para sa future natin at sa ating mga, anak at apo. Yan. Okay, thank you very much Miss Lali Tolentino. Just remember, Insular Life Insurance Company. Yan. Tangkilikin natin yan, Filipino owner niyan. Yes, and we should be proud na Huwag na meron kayong tayong pumunta kung saan-saan dyan. Okay. So, thank you very much for, please, don't forget to subscribe us, follow us, and of course, yun, sinabi ko na uli, subscribe us sa ating pong YouTube channel and ating Facebook channel ng Elizalde Broadcasting. At thank you very much po sa mga hindi nakakalimot na sumusubaybay. Although, parati po akong pinag-absent itong ating boss dito ni si Mr. Chot Velasquez kasi lagi pong may meeting, may mga importante po. Pero abangan nyo po sa mga susunod na mga panahon ay kayo po ay masisiyahan sa ating pong mga pagbabago. Ano yun? Kung Hey Pachoy. Ay, oo. Ano yan? Next week na ba yan? this week. Sa Sabado. Saturday. Ayan, ano yun? Ano yan? Chinese New Year. Year. Ay, marami tayong mga kaibigan dyan. Naalala ko tuloy po yung one of my friends na naging sanhi, naging dahilan kung bakit ako po ay nakapag-enroll sa Armed Forces of the Philippines. I took up a foreign language, Mandarin, because of him. Babatiin ko bukas kasi nakalimutan ko yung pangalan. Napakagaling ho nun. Sige, si Sir yun. Sir. Okay. Papadalan daw kay tita ng tikoy. Babadala na akong tikoy. That's our favorite, no? Oh, yeah. I Oo, love maganda Chinese yan. tikoy. So, don't forget, we always say, we love you all. Bye-bye. Thank you, Lali.